Okay, sapurihin po muli ang Panginoon. Gaano kahalaga para sa inyo mga kapatid ang mapag-aralan ang tungkol sa Sabat? Mahalaga ba ito sa inyo mga kapatid? Ito ba ay pinakamimit-himit mo na maintindihan at mangyari sa iyong buhay? Ang Sabat mga kapatid ay hindi lang po siya isang doktrina. Ito po ay isang katotohanan. Reality. We are talking about reality. Alam nyo kasi mga kapatid, no? Buhat ng ang tao ay bumagsak sa kasalanan, nag-disalign siya sa reality. Of course, si God na gumawa ng lahat ng bagay, siya'y nakakaalam kung ano talaga yung reality. Nung tayo ay bumagsak sa kasalanan, makikita nyo mga kapatid kung gaano kalalim yung kinahulugan natin. To the extent na itong katuruan ng Panginoon about the Sabbath rest ay nawalan na ng importansya sa ating buhay. Naging mahirap na siyang intindihin. Actually, nalito na ang marami mga tao, no? O unang-una sa pagkakaintindi kung anong araw ito. So may mga ibang religious group, they maintain yung Sabado. At sa ating mga Kristiyano naman ay Sunday. Pero hindi natin alam kung ano ang reason behind. So akala natin, karamihan sa mga Kristiyano, kung tatanungin mo, ang pagkakaintindi niya sa Sabat ay limited lang hanggang Sunday. Tama naman po yun mga kapatid. That is, yung ating pagtitipon every Sunday is God's commandment. Pero ito po yung pinaka-basic sa meaning ng Sabat. Alam nyo ba ang Sabat, sa may Bible, ay napakaraming Sabat. Bukod sa weekly Sabat, katulad po yung ginagawa natin, this is a weekly Sabat. Okay. Bukod sa weekly Sabat, ay meron pong tinatawag, magkakount pa sila ng 7 weeks. At sa 50, kasi ang 7 times 7 is 49. On the 50th, another Sabbath na naman yun. Bukod pa yung tinatawag na magkakount ka ng 7 years Sabbath. So 7 times 7 years, 49 years. And on the 50th is Jubilee. Another Sabbath na naman yun. Tapos, may nagbigay pa si God ng 7 festivals. Doon sa 7 festivals na yun, mga kapatid, merong katulad ng, yung iba ay Sabat, tapos yung iba ay dalawa ang Sabat. May mga ganon na mga festivals. Kaya, ang meaning ng Sabat ay hindi mo siya po pwedeng i-contain lang sa weekly Sabat. Sapagkat napakalawak ng meaning ng Sabat, at ang pinakamahalaga sa atin ng mga Kristiyano, mga kapatid, ay maintindihan mo, unang-una, kung ano yung tinatawag na the gospel of Sabbath. Gaya nung sa ating scriptures kayo na i-preach din sa kanila yung gospel noon. Anong gospel yun? The gospel of God's Sabbath rest. Pero hindi nila ito napakinabangan because it was not accompanied by faith. So kung sa atin din sa panahon natin ngayon, kung hindi rin natin magagrasp yung pinaka-meaning ng Sabat, kahit nandito ka, maganda yan na nandito ka kapatid. Tayo ay nag-a-abide sa utos ng Panginoon sa weekly Sabat, pero kung malulose sight ka rin sa totoong meaning ng Sabat, we are living blindly. Hindi mo nakikita yung kahalagahan ng Sabat para sa atin. At ang isang pinakamahalagang tanong dito, ikaw ba kapatid, ay nakapasok sa Sabbath rest ng Panginoon? Yan ang pinakamahalagang tanong. Kaya nga mahalaga ito. For example na lang po rito, no? Meron po rito yung Passover. Right after sa first month kasi nila, merong dalawang festivals. And on the third month nila, ay meron pong another festival na tinatawag na Pentecost. At the rest, doon sa may pinaka-7th month nila. Okay, ito po yung first month, yung month of Nisan.
Yan po yung kalendaryo ng mga Hudyo. Yan po yung kalendaryo ng panahon ng Panginoong Hesus. Okay, so alam nyo ba sa Nisan 14, yan po yung Passover. Naalala nyo sila Moses? Doon in-start ni God na iutos siyang Passover na kung saan nung gabing iyon ay magkakatay sila ng 1-year-old without blemish na lamb at sabay-sabay nilang papatayin ng the twilight at yung dugo ay ipapahid sa hamba at rangkahan ng kailang mga pintuan. So that sila ay malagpasan ng ma-Passover. Kaya nga tinawag na Passover yan malagpasan sila ng angel of destruction. Yun ang pinaka-markings yung blood of the Lamb. At alam nyo ba si Jesus Christ ay on the exact date ng Passover, doon siya pinatay. On the exact date. Kasi dumating si Jesus to fulfill everything. And right after, on the 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, ay isang linggong kapistahan na tinatawag na the Festival of Unleavened Bread. Ano po yung significance niyan sa atin ngayon? Sa Old Testament, nung panahon nila Moses, napaka-significant niyan. Kasi right up, di ba, nung gabi, nung pinatay yung Passover, dumating yung angel of death sa Egypt, pinagpapatay lahat ng firstborn ng Egypt. Kinabukasan, nirelease sila. First day yun, 15th, first day ng unleavened bread yun. And then lumabas sila, tumawid sila ng Red Sea. Nasa loob pa rin yun ng 7 days. Kaya kung titignan mo ano ba yung significance ng Feast of Unleavened Bread sa atin ngayon, it is the picture of God's victory. Nagtagumpay ang Panginoon, buhat nung namatay si Jesus, nag-resurrect siya within that day. Within that week, nag-resurrect ang Panginoong Jesus. Nagtagumpay ang Panginoon to redeem His people na maibalik sa kanyang eternal purpose. Kaya nga, anong sineselebrate during the Feast of Unleavened Bread? God's victory. Na ma-restore ang lahat ng bagay pabalik sa kanyang mga anak. Kaya ito po mga festivals na ito is very significant hanggang sa atin. Yung Passover is significant, yung Feast of Unleavened Bread, ini-enjoy natin lahat yan. Kaya tayo nakapasok sa kingdom of God. Kaya tayo napabilang sa new humanity. Kaya tayo tinawag na new creation because of that Feast of Unleavened Bread. Nakikirejoice tayo kay God sa kanyang mga kahanga-hanga mga gawa ng kanyang pagliligtas sa atin. Amen. Kaya nga, mapapansin ninyo, may mga, yung 7 days na Feast of Unleavened Bread, yung first day niya at saka 7th day niya ay Sabbath. A Sabbath of complete rest. Dalawa ang Sabbath sa festivals na yan. Bukod pa sa weekly Sabbath. Kaya nung time ni Jesus, 3 Sabbath ang dinaanan. Isa yung sa may 15th, yung High Sabbath, yung Sabbath ng festival itself. And then, here comes the weekly Sabbath. Okay. Tapos, on the 21st is the High Sabbath na naman kasi dalawa nga ang Sabbath ng Feast of Unleavened Bread. Ngayon, kahanga-hanga kasi si Jesus, nag-resurrect siya the day after the Sabbath. Na-sandwich yung dalawang Sabbath, yung High Sabbath sa 15 at saka 16, namatay siya ng 14th, 15, 16, 17, nabuhay siya mag-umuli. Alam nyo ba, doon sa may Feast of Unleavened Bread, meron siyang special feature. Ano ang special feature ng Feast of Unleavened Bread? Sabi ng Panginoon sa Leviticus 23, verse 15, pag kayo ay nakapasok na sa lupang pangako, at kapag kayo ay nag-harvest na, kukuha kayo ng isang tiklis, a sheaf, at mag-o-offer kayo kay God ng sheaf offering. At ito ay iwi-wave ninyo sa Panginoon. Kaso ang wave offering na tapat doon after the Sabbath. Kasi ang instruction dyan, a day after the Sabbath. Yan ang instruction. Kaya nga eksakto 3 days and 3 nights. Nag-resurrect si Jesus on the very day of 17th, the wave offering. At alam nyo ba kung gaano ka-significant yung 17 na yan?
Kasi dyan ka mag-i-start, mag-count ng 7 weeks. 7 Sabbaths, 49. And on the 50th is the Pentecost. At alam natin kaganapan niya sa New Testament. Bumaba ang Holy Spirit, kaya tayo ay naging bayan ng Panginoon. Kahanga-hanga. At pagdating na naman ng Pentecost, magwe-wave na naman, kukuha na naman ng harvest nila. And this time wheat. Kasi nung dito sa may wave offering, barley eh. On the 50th, magtitiklis na naman sila at i-wave offering na naman kay God with tayo yun mga kapatid. Ang first fruit harvest because of the first fruit resurrection ng ating Panginoong Yesus. Very significant yan kapatid. Lahat ng iyan ay ginawa ng Panginoon para sa atin to restore everything back to His kingdom. Amen. Kaya nga, ang resurrection, ang crucifixion day ay naganap ng 14th, eksakto, Passover. At ang resurrection day ay naganap on the 17th, during the wave offering ng barley. Which is the counting, the very first day ng counting papuntang Pentecost. Kahanga-hanga, hindi po ba? So ngayon, tignan natin yung original purpose ng Panginoon nung kinuman niya ang Sabat. Sabi niya sa Genesis chapter 2, after God created everything, ano ang sabi ng Panginoon? Mga kapatid, ang Biblia is God's testimony of reality. This is reality. We are talking about the reality. Si God ang gumawa ng langit at lupa. Siya ang gumawa ng time. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. At para sa Kanya, ang lahat ng bagay. We are talking about reality. At ang Sabbath rest is the prime of that reality. Okay. So sabi ng Panginoon, ang testimonyo ng Panginoon, thus the heavens and the earth were completed, and all their hosts. By the 7th day, God completed His work which He had done. Kumpleto yung trabaho ng Panginoon. Walang naidagdag ang tao. Walang nai-contribute yung tao. Tapos na ang lahat ng bagay bago nilikha ni God ang tao. Siya yung kahuli-huli ang ginawa so that ang tao ay walang ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Na ang lahat ng bagay is completely God's work. Purely by His grace. And He rested on the 7th day from all His work which He had done. And God blessed the 7th day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made. Ang Sabat ay araw na kung saan pinagpala niya ang lahat ng bagay. He sanctified it. At itong mga bagay na to ay ginawa ni God para ma-enjoy ng kanyang buong creation, kabilang tayo. Sabbath was made for His creation to bless us. Ang purpose ng Sabbath is to bless us. Yung magkaroon tayo ng kapahingaan sa ilalim ng kanyang paghahari. Alam nyo ba ang epekto nung pumasok ang kasalanan? What is the effect nung bumagsak ang tao sa kasalanan? Sabi ng Biblia, buhat ng ang tao ay nagkasala, hindi lang siya basta nagkasala eh. Napahiwalay siya sa Diyos at nagpakalayo-layo siya sa Diyos. Katulad ni Cain. At dahil siya ay lumayo kay God, na source ng kapahingaan, na author ng Sabbath rest, ano nangyari sa kanya? He become restless. Walang kapahingaan. Tumingin ka sa may paligid natin mga kapatid. Tumingin ka sa bawat bansa. Tumingin ka sa bawat sektor ng lipunan. Tumingin ka sa mga organisasyon, sa society, sa mga family.
Lagi nilang pinakamimit-himithi ang kapayapaan. Alam nyo ba, ilang libong peace treaties na ang pinirmahan buhat pa noon ng bawat bansa. Sa Pilipinas na lang, ilang peace treaty na sa NPA, sa mga Muslims. Payapa ba ang Pilipinas? Kailan na-achieve ang kapayapaan sa Pilipinas? Wala. Napakailap ng peace. Bakit? Sabi ng Isaiah 57, verse 20 to 21, "But the wicked are like troubled sea." Yan ang kalalagayan ng mundong ito. Troubled ang mundong ito. Parang nag-aalimpo yung dagat. Ganyan po ang testimony ng Diyos tungkol sa mga bansa na hindi siya ang Diyos. Testimony of God po yan ng reality. Kaya hindi natin ito nakikita itong ating mga pinag-uusapan ngayon kasi we are deluded. Kasama tayo sa na-delude. Kasama tayo sa nawala doon sa reality. Akala natin yung ino-offer ng government, akala natin yung takbo ng society, akala natin ayan ang reality. No. Lahat ng hopes and dreams ng mga tao apart from God is illusion. Lahat ng kanya mga pinapaniwalaan is delusion. They are far from reality. Tayo na mga hinirang ng Panginoon ay hindi lamang niligtas sa ating mga kasalanan, kung hindi, ibinalik tayo sa reality. And we are talking about reality, about God's Sabbath rest, sapagkat iyan ang eternal blessing ng Panginoon sa buong creation, kabilang tayo. Which cannot rest. Hindi ma-achieve yan kahit anong peace ang gawin ng bawat bansa. Apart from God, apart from Christ, there is no peace, sabi ng Panginoon. Its waters cast up mire and dirt. There is no peace, says my God, to the wicked. Kaya, manood kayo manood ng TV, next year, eleksyon na naman, iseset na naman ng mga tao yung hope nila sa mga politiko. Walang savior sa politics. Walang savior sa White House. Walang savior sa Malacanang. There's only one savior, and that is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. The Prince of Peace. Siya lang. Huwag niyong hanapin ang kapayapaan sa ating gobyerno. It will never come. Mabibigo ka lang. Ilang presidente na ang binoto mo mula noon, nung bata tayo, magpahanggang ngayon. Ikaw ba ay na-satisfy? Never. At iyan ay patuloy na magaganap hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Mapoprostrate ang lahat ng tao sa kanilang mga voting system. Nakita nyo sa Amerika, may tuwang-tuwa nanalo si Biden. May mga lungkot na natalo si Trump. They set their hopes on doon sa mga tao na hindi si Christ ang tanging makapagbibigay ng kapayapaan. The world of the unregenerate is in perpetual search of the Sabbath, of the glorious rest of creation. Yan po ang tawag sa Sabbath na ginawa ng Panginoon. A glorious rest of creation. It is glorious in the sight of God for us, the creatures. But it's self-defeating quest leading only to greater disturbances. It cast up mire and dirt. Makikita niyo mapoprostrate kasi ang bumabalandra sa kanila despite ng effort ng government, despite ng effort ng bawat groups. Ang bumabalik sa kanila ay mga dumi, mga putik. Hindi ba? Hindi ba? Tignan ninyo nangyayari sa bansa natin.
tingnan niyo nangyayari sa buong mundo. Tama ang testimonyo ng Panginoon. And only Christians ang makakakita niyan. Ngayon, tingnan po natin, no? Yung kanina, yung account sa Genesis, kung saan nilikha ni God ang lahat ng bagay. Talagang kasama from original purpose, sa kanyang original creation, kasama ang Sabat. Ngayon, nung niligtas na ni God ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin sa Egypt, alam nyo ba, nung ibinigay ang Ten Commandments, para saan ang Ten Commandments? Para i-restore sila doon muli sa paghahari ng Panginoon. At isa na doon yung Sabat. Ibalik uli sila doon sa may Sabat. Kasi yung Sabat, yun ay original purpose ng Panginoon sa lahat ng kanyang nilikha. Ito'y napakahalaga para sa programa ng Panginoon, para sa ating lahat. At kasama ang mga hayop, kasama ang lahat ng nilikha sa Sabat na ito. Kaya nga kung titignan ninyo yung ordinance ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and work. 7 days the Sabbath of the Lord your God. Sabbath ngayon eh. Sabbath ngayon. You shall not do any work. Kasi tularan nyo ang Panginoon, pag-aralan nyo yung purpose ng Panginoon, kayo, yung mga anak ninyo, yung mga servants ninyo, etc., etc. Lahat magpapahinga. And then sabi niya, for 6 days, nirecall tayo doon sa creation. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. It is holy to the Lord. It glorifies God kung ang tao ay makakapasok sa kanyang Sabbath rest. Amen. Binalik tayo doon sa original purpose ng Panginoon. Kaya makikita mo yung intention ng Panginoon sa pagbibigay ng law. It's restoration. Restoring God's people back to God's original purpose. At isa na doon ang Sabbath restoration. And then, yun po kanina ay Exodus chapter 20. After 40 years of journey, dumating na sila sa may boundary ng Canaan. Inulit uli. And this time, tignan nyo ang emphasis. Kanina ang emphasis ay ibalik tayo doon sa original purpose ng creation. But this time, tignan nyo ang pagkakaang wordings ng Panginoon. Observe the Sabbath day and keep it holy, as the Lord your God commanded you. 6 days you shall labor and do all your work, but on the 7 days, the Sabbath of the Lord your God, you shall not do any work. Your son, your daughter, your slave, your donkey, kasama sila lahat. Then, ito po yung emphasis. You shall remember that you were a slave. No? Pinasok ito, no? Kanina wala ito doon kanina sa Exodus 20. You shall remember that you were a slave in Egypt, and the Lord your God brought you out of there by the mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to observe the Sabbath day. So, ano ang ibig sabihin ng Panginoon? Dalawa yung emphasis eh. Una, ay ibalik tayo doon sa may God's Sabbath rest sa creation because it has a glorious purpose sa lahat ng kanyang nilikha. And this time, ay para ipakita yung redemption ng Diyos. Na ang sinasabi ng Panginoon, kaya kita niligtas ay para ibalik kita doon sa aking Sabbath rest kasi I want to bless you. Nandoon ang blessing eh. We all want blessings of God. Pero nandoon yun eh, sa may Sabat na yun eh. Kaya mahalaga yun na marating nating lahat. Lahat tayo ay makapasok sa may Sabat na yun. Okay, kaya nga maalala natin ngayon, nung sinabi sa New Testament, kasi ang mga Pharisees, dumating sa may point of time na naging legalistic sila. And they bind people doon sa regulations ng Sabat na hindi naman talaga yun ang original intention ng Panginoon. Na-miss nila. Ang nais ng Panginoon ay ang mga tao ay makabalik na mag-rest sa government ng Panginoon, mag-rest sa predestination ng Panginoon, mag-rest sa may God's providence, mag-rest sa kanyang paghahari. Yun ang nais ng Panginoong Diyos. Kasi na ang tao ay nagkasala, instead na magtiwala sa gawa ng Panginoon, nagtiwala na siya sa sarili niyang lakas. Ayan na naging problema natin eh. Na-divert yung ating focus
Na tayo na ang nagwo-work, hindi mo na tinitignan yung ginagawa ng Panginoong Diyos. And that is a big mistake, mga kapatid. Alam nyo ba, kahit na ang gagaling ninyo magtrabaho, kahit na ang tatalino ninyo, kahit ano sisipag ninyo, kapag nakalimutan mo ang Sabbath rest ng Panginoon, you are working on your own. Mapapagod ka. Para kang makina na walang langis. In the end, you will break down. Amen? Ganyan na nangyayari sa lahat ng effort ng mundong ito. Kasi wala yung kapahingaan ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan natin ang Sabbath rest. Kailangan natin kasama yun sa lahat ng ating mga pagkatrabaho sa araw-araw. Diba? Nilimit tayo ng Panginoon, may discontinuation, hindi ka magkatrabaho for 7 years, may discontinuation as a break sa regular cycle of life. Kasi nga ang tao, he wants to rule time by his own way, means. Pero ang time was created by God for His purpose. Kasama doon ang blessing na si God ang nag-ordain ng lahat ng bagay. Kaya nga, ang isa sa maganda na maintindihan natin, ang Panginoong Hesus ay hindi lang basta namatay sa ating mga kasalanan. He came as the Lord of the Sabbath. To restore, nung tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan, para tayong lahat ay makabalik doon muli. Sa ilalim ng God's government, sa ilalim ng God's provision, sa kanyang providence, sa ilalim ng kanyang predestination. Ang tao kailanman ay hindi magkakaroon ng kapahingaan kapag hindi natin naintindihan ang mga bagay na yon na tinatag ng Panginoon. Akala natin tayo ay nagwo-work ng lahat ng bagay. Pag hindi mo alam ang predestination ng Panginoon, akala mo ikaw ay nagtatrabaho. Akala mo lahat sa pagpapagal ng tao, you are trusting on your own strength. Kaya nga, paglabas sila ng Egypt, tinest sila ng Panginoon. Dinala sila sa panahon ng crisis upang makita yung kanilang puso kung sila ba'y tatalima, kung ready na ba silang tumalima sa utos ng Panginoon. So, alam naman natin itong manna in the wilderness di ba? Alam natin, nag-grumble sila after ng Red Sea crossing, after ng great miracles of God. Nagutom sila, walang makain, nagreklamo sila. Nauhaw sila, walang mainom, nagreklamo sila. So pero si God, dinadaan sila sa may crisis na yon for the purpose na makita nila na pagkasama mo ang Panginoon, huwag kang mag-alala, siya ang magsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan at ang Diyos kailanman na hindi magkukulang. Pag nasa ilalim ka ng kanyang paghahari. At ito yung gusto ng Panginoon na i-establish sa lahat ng mga crisis na pinagdaanan nila. Gusto ng Panginoon na makita nila na mayroon silang Diyos na nakaupo sa trono, na nagro-rule ng lahat ng bagay at nagsusustain ng lahat ng bagay. Mayroong Diyos, mga kapatid Amen pa ba? Alam nyo ba sa ating mga pag-aaral, sa ating mga pagkatrabaho, nandoon si God Siya nag-ordain ng lahat ng bagay sa atin Tayo, nagtatrabaho lang tayo. We are just doing our part. We are just exercising kung ano yung gifts na binigay ng Panginoon sa atin. Pero si God ang sumasa lahat. Kung marirealize mo from the very beginning, mula nung bata ka hanggang sa lumaki ka, si God ang nag-sustain sa'yo ng lahat ng bagay. Hanggang ngayon na nakilala mo siya, hanggang sa ngayon ay meron ka ng mga tinatangkilik, hanggang sa ngayon ay meron ka ng mga minamanage. Si God ang nasa lahat ng bagay na yun. It is God's providence. Amen. Kaya wag mo akalain na wala si God doon. Wag mo akalain na parang sarili mo lamang. Pag nandoon ka, kapatid, ibig sabihin, doon ka pa sa trusting your own strength, your own work. Amen. Kailangan sa Sabbath rest, makita mo si God na nagsusustain ng lahat ng bagay. Kasama ang supernatural. Mga kapatid, huwag niyong kakalimutan yan. Hindi lahat ng bagay, we are talking about reality. Huwag mong akalain ang reality ay yung lahat ng mga pinagpagalan mo. Isama mo ang supernatural.
dito sa may Sabbath rest, tinuro sa kanila kung papaano nag-ooperate si God sa pang-araw-araw nating kabuhayan. I do believe alam na ninyo ang kwentong ito. And then, so, dahil nga sa nagutom sila, nagreklamo sila, sabi ng Panginoon, sige, bibigyan ko sila ng tinapay mula sa langit, that I may test them whether or not they will walk in my instructions. This is very important. Yung instructions ng Panginoon. Yung matuto tayong mabuhay ayon sa mga sinabi ng Panginoon, ayon sa kanyang mga decree. Kasi yung sinabi ng Panginoon, sure yun eh. Iyon yung reality. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Huwag mo nga akalain puro yung bread lang, yung mga physical things lang. Tumingin ka doon sa may bawat salitang sinasabi ng Diyos because that is the reality. That is how this world operates. Si God ang nagdedetermine ng lahat ng bagay ayon sa kanyang predestination. Amen. For example, alatsamba lang ba? Dahil ba sa kagustuhan lang ng ating anak na kumuha siya ng sariling kurso? O si God ang nagdetermine nun? Before the foundation of the world. Amen. Si God. Walang bagay na accident. Walang chance kay God. Okay. So, on the 6th day, sabi ng Panginoon, when they prepare what they bring in, it will be twice as much as they gather daily. Okay. So, sabi ng Panginoon, so about the evening, the quail came up, sa morning naman ay manna, bread from heaven. First time na nakakita sila, when the son of Israel saw and said, what is it? Kaya nga doon kinuha yung salitang manna. Ano yan? Amen? Ano yan? Kasi bago sa kanila yun eh. Ngayon lang sila nakakita. Pero kung galing sa hamog, pagbaba ng hamog, andoon. Pag tumaas ng araw, matutunaw na siya. Ang galing, di ba? So, for they did not know what it was, and Moses said, it was the bread which the Lord had given you to eat. So, nag-provide si God miraculously. Alam niyo ba, kung titignan ninyo yung provisions ni God sa atin, sa araw-araw, it is a miracle. It is bread from heaven. It is God's providence. Amen? Galing kay God lahat yun eh. In Him we live, we move, and have our being. Kasi ang lahat ng bagay ay naipredetermina ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Okay. So ngayon, this is what the Lord has commanded. Saka ibinigay ng Panginoon yung kautusan niya. Okay. Wala pa yung hindi pa binibigyan 10 commandments nito. Kalalabas lang nila ng Egypt yan. Okay, nasa midway sila papuntang Mount Sinai para i-receive yung 10 commandment. Okay. This is what the Lord has commanded. Gather of it every man as much as he should eat. You shall take an omer apiece according to the number of person each of you in his tent. So, sabi ng Panginoong Hesus, sabi ng Panginoon, ang kukunin mo lamang ay yung sapat lang sa inyo, kung ano yung dami ng pamilya nyo. Huwag ka kumuha ng sobra. So ang tao, dahil nga kitang-kita mo dito sa kwentong ito, yung pagtitiwala ng tao sa sarili niyang diskarte. Tayo, madiskarte tayo eh. Diyan tayo hinubog ng mundo, lumaki tayo sa ganyan eh. Sariling diskarte, abilidad natin. Pero mga kapatid, pag tayo ay naging Kristiyano na, babalik na tayo sa ilalim ng paghahari ng Panginoon. We have to learn to trust in God's government. Kailangan natin yun. Na makita mo ng lahat ng bagay ay hindi lamang produkto ng iyong sariling lakas. Kung hindi, ito ay makita mo si God kung paano niya ginogovern ang lahat ng bagay ayon sa kanyang pagkakalikha. So, dahil nga ang tao, sigurista siya, wala pa yung pagtitiwala niya sa Panginoon, may kumuha ng marami, may kumuha ng kakaunti. Pero anong sabi ng Biblia? So when they measured, yung kumuha ng marami, hindi rin sumobra, yung kumuha ng kaunti, hindi rin nagkulang.
Sapat ang biyaya ng Panginoon. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Alam ng Diyos exactly kung anong pangangailangan ng bawat pamilya. Amen. Meron bang tagpo sa buhay natin mga kapatid na nagkulang ang Panginoon? Tanungin nyo yan. O baka tayo nagkulang sa pananalig sa Kanya? Kailanman hindi magbubulaan si God sa Kanyang testimonyo. My grace is sufficient for you. Kaya nga sabi nga ni Apostle Paul, in the end, na-realize niya I boast in my weaknesses. Kasi doon ko nakikita yung kapangyarihan ng Panginoon kung saan ako salat sa mga bagay na yon. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Kahit nga yung pilay, kahit nga yung bulag, ginagamit ng Panginoon Yung mga bulag, si God ang nagiging mata nila Yung mga pilay, yung mga walang paa, si God ang nagiging kamay ang nagiging paa. Yung mga ulila, si God ang nagiging tatay nila. Hindi magkukulang si God sa lahat ng pangangailangan ng tao if we believe in His government. Amen. Naalala nyo si Nick Vujicic, di ba? Nag-attempt na siyang magpakamatay dahil akala niya mistake ang pagkakalikas sa kanya. Binubuli pa siya, ano nangyari sa kanya na talagang prostrate to the point na magsi-suicide na siya. Kasi hindi niya makita. Tumitingin siya doon sa kung ano yung mga bagay na bakit ganito ako, bakit kulang ako. Pero in the end, nakita niya si God. Nakita niya yung purpose ng Panginoon. Hindi pala siya kulang, kumpleto siya sa Panginoon. Kailan man si God hindi nagkukulang sa atin? Tayo lang ang nagkukulang sa pananalig sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang government. Kasi nagre-rest tayo sa lakas natin, hindi sa lakas sa mga ginawa ng Panginoon sa kanyang complete work. Doon tayo nagkukulang. Amen. Ang problema natin ay hindi yung kakapusan. Ang problema natin ay yung ating unbelief. Amen. Mag-reflect tayo mga kapatid sa ating mga puso. Intindihin ninyo yung aking mga sinasabi. Amen. Kaya nga, so Moses said to them, let no man leave any of it until morning. But they did not listen to Moses, and some left part until morning. Ano nangyari? Inuod. Napanis. Kita mo ang tao over and over again, siya, gusto niya manigurado sa kanyang sarili, gusto niya, nagtatrust siya sa kanyang strength. Si God, tinuturuan silang tumingin sa kanyang government, sa kanyang providence, sa kanyang predestination. At mahirap maintindihan iyon ng kanyang mga anak. Alam niyo mga kapatid, kahit na every Sunday nandito kayo, you observe the weekly Sabbath, pero pag hindi ninyo nakikita at hindi kayo talaga totally nagpapailalim sa kanyang government, sa kanyang predestination, at saka sa kanyang providence, nakakapagod yan. Wala ka pa rin kapahingaan. Amen. Kaya nga, tayo ay inimbitahan ng Panginoon na makapasok na muli kang magtiwala hindi sa iyong mga lakas. Muli kang magtiwala sa lakas ng Diyos, sa kanyang mga ginawa, sa kanyang paghahari. Makita mo na si God na nagsusustain. Ikaw ginagampanan mo lang yung part mo. Si God na nagpapalago sa lahat ng ginagawa mo. Kaya ka nagtatagumpay because of Him. Kaya maayos ang paglago ng iyong pamilya because of Him. Not because of us. Kailan natin maintindihan ang mga principles na yon? They gathered it morning by morning, every man as much as he should eat. But when the sun grew hot, it would melt. Okay. So now on the 6th day, they gathered twice. Sabi kasi ng Panginoon, pagdating ng Sabbath day, sa 6th day, doble ang kunin nyo. Hindi yan uuurin, hindi yan mapapanis. Totoo. Kita nyo, mga kapatid, lahat ng sinasabi ng Diyos is God's testimony of reality. Kailan natin maintindihan yung reality? Kailan tayo aalis sa ating delusion? Naakala mo ikaw. Nakita niyo si Jacob, mga kapatid.
Si Jacob, ang galing yung mga abilidad eh. Nakitang-kita natin na nag-alaga siya ng mga tupa ng kanyang biyena na si Jethro eh. Akala niya, yung pamamaraan niya, naglalagay pa siya, nagpuputol pa siya ng puno, yung kinakayot, tapos lalagay niya sa may kakainan, akala niya, iyon ang reason kung bakit nagme-mate, kung bakit nagmumultiply yung mga tupang inalagaan niya. Pero in a dream, ipinakita ng Diyos sa kanya yung reality. Kasi wala siya sa reality. Anak, ako ang nag-cause kung bakit nagmumultiply yung mga hayop. Nakita niyo yung sa dream, si God. Hindi pala yung pamamaraan niya. Amen po ba? Kaya huwag kayong mag-aakala na sa inyong mga lakas lang. Maganda na magtrabaho tayo, maganda na magpakasipag tayo. Utos ng Panginoong Diyos lahat yan. Pero don't forget God's providence. Don't forget God's predestination. Sapagkat ang lahat ng bagay sa created universe ay umiikot ayon sa tinakda ng Panginoong Diyos, ayon sa kanyang providence. Ayon sa kanyang paghahari, because God rules over the entire universe. Walang accident na nangyayari even sa kalawakan. Walang accident. Lahat is determined of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, this is what the Lord meant. Tomorrow is Sabbath observance, a holy Sabbath to the Lord. Bake what you will bake, boil what you will boil, and all that is left over, put aside to be kept until morning. Hindi yan mapapanis. Amen. Mas magaling pa ba tayo sa Panginoon? No. Tama yung sabi ng Panginoon. Tama lahat yun. Ang Kristiyano should live in every word that proceed out of the mouth of God. Because that is God's testimony of reality, how this world really works. Amen. So they put it aside until morning, and Moses had ordered, and it did not become foul, nor was there any worm in it. Amen. So Moses said, nung pagdating ng Sabbath, eat today, for today is the Sabbath of the Lord. Magpahinga kayong lahat. Sige, enjoy ninyo yung provisions ng Panginoon. Kita mo, kasama sa programa ng Diyos ang kapahingahan natin. Alam niya kasi siya yung lumikha sa atin, alam niya, the whole creation needs God's Sabbath rest. Today you will not find it in the field. 6 days you will gather it, but on the 7th day, there will be none. Totoo ba yun? Yes, because that is the reality. Yung kumuha ng sobra, magkukulang din at sapat lang. Yung kumuha ng kulang, sapat lang. Ang galing ng Panginoon. Kaya hindi mo pa pwedeng alisin yung supernatural. Amen? Yung natural and supernatural, parehas yan sa lahat ng inorder ng Panginoon, kalakip yan kung paano niya tayo sinusustain araw-araw. Okay. So, then the Lord said to Moses, how long do you refuse and keep my commandments and my instructions? See, the Lord had given you the Sabbath, therefore He has given you bread for 2 days. On the 6th day, remain every man in his place. Let no man go out of his place on the 7th day. So the people rested on the 7th day. Finally, naintindihan nila kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon. Magpahinga kayo. Bakit ganun ang mga Israelita? Yun ay resulta ng pagbagsak nila sa kasalanan tulad natin. Nawala yung pagtitiwala natin sa government ng Diyos. Nauwi tayo sa pagtitiwala sa sarili nating lakas, sa sarili mong magagawa. Naging sigurista tayo sa kabuhayan na talagang, di bali nang iset aside mo ang Word of God, basta ikaw maiuna mo yung sarili mo. Mga kapatid, kailan natin matututunan yung total submission sa paghahari ng Panginoong Diyos? Kailan tayo mabubuhay in every word that proceed out of His mouth? Kailan? Amen? Gusto mo ng Sabbath rest. Gusto mo ng kapahingaan. Ang mundo, hinahanap-hanap yan. Hindi nila kay God hinahanap-hanap ang Sabbath sa paraan nila. Ikaw ba, kapatid, gusto mo rin ng ganun ding sistema ng
ng kapahingaan, sa paraan mo rin, napapagod ka, magbe-breakdown ka. Amen? Sapagkat ang Sabbath rest can only be realized kay God, the author of all things. Amen. Tatandaan po natin ang katotohanan ito. The Sabbath rest in the Old Testament law was not primarily a day of worship, but a day of rest. Paglilinaw lang po. Secondary lang yung worship. Nandito tayo, as we gather together, we worship God. But the primary intention of God, magpahinga tayo sa ilalim ng kanyang paghahari. Troubled kasi ang ating mga puso. Kita nyo, alam nyo ba pag ikaw ay nasa ilalim na anxiety, pag ang dami mong mga alalahanin sa may buhay, isa lang ang manifestations niyan. Bakit ka distressed? Bakit bukang bibig na ng mga tao ang stress, depression? Yun po ay kabaliktaran ng Sabbath rest. Si God nais niya na tayo ay magkaroon ng kapahingaan. Alam niyo ba kahit na may sakit ka, may karamdaman ka, nakapagpapahinga ka sa Panginoon? Hindi yung karamdaman mo nakikita mo yung providence ng Diyos eh. Yung siya, yung nag-extend ng buhay, siya nagbibigay ng lakas sa bawat araw upang ikaw ay makapaglingkod sa Kanya. Kahit na yung mga tao na kulang sa tulog, kumpleto pa rin sila because of God's providence. Problema yung marami mga tao kulang sa tulog eh. Nagkulang ba si God? Hindi nagkukulang ang Panginoon kahit kailan. Kaya nga ang mahalaga, makita mo si God sa bawat aspeto ng ating buhay. Makita mo yung paghahari niya. Yung lahat ng takot mo, i-cast mo sa Kanya. Sabi nga, cast your cares upon Him for He careth for you. Amen. Cast your cares upon Him. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, the Lord of Sabbath, come unto me, all you who are heavily laden. Alam ng Diyos yun, wala tayong kapahingaan eh. Pagod na pagod tayo kasi troubled tayo sa mundong ito. Troubled tayo sa ating mga negosyo, sa ating mga finances, sa ating physical na kalagay, mga karamdaman natin. Troubled tayo emotionally, socially, in many aspects of our lives. We are troubled. Pero hindi ganyan ang nais ng Panginoong Diyos. Nais niya, magpahinga ka. Be still and know that I am God. Yan ang eternal message ng Panginoon sa ating lahat. Magpahinga ka. Di ba kasi ang tendency natin pag tayo may karamdaman, titingin ka sa nakikita mo, sa sarili mo, sa nararamdaman mo eh. But faith is not seeing. Faith is not according to your feel. Faith is believing in the power of God. Amen. Lahat tayo may mga karamdaman, lahat tayo may mga, minsan assess natin sa sarili natin, it is critical. Alam mo, parang minsan nakapili mamamatay ka. Yes! Dumadalaw sa ating lahat yan. Pero pag ikaw'y nakapasok ka sa Sabbath rest ng Panginoon, ibigay mo sa Kanya lahat ng cares mo. And rest upon Him. Amen. Rest upon Him. Alam niya, alam mo ba kung ikaw ay concerned sa iyong buhay, kung ikaw ay concerned sa iyong pamilya, dapat higit si God eh. Mas higit ang concern ni God kaysa sa concern natin sa ating pamilya. Mas higit ang concern ni God sa ating kalusugan kaysa sa concern natin sa ating mga sariling kalusugan. Cast your cares upon Him, and He will give you rest. Because He cares for all of us. Alam niya. Alam niya yung pangangailangan ng lahat ng kanyang nilikha. Even yung mga ibon, even yung mga trivial things, even yung mga insekto, lahat ng kanyang nilikha, alam ng Diyos exactly kung anong pangangailangan ng bawat isa. Sabi nga ni Jesus Christ, how much more you, O men of little faith? That's our problem.
Kaya tayo ay troubled. Kaya tayo, pinaghahari natin yung anxiety because we do not trust in His government. We lack vision of His provisions, of His providence. We lose sight of His predestination. Yan ang totoong problema natin, mga kapatid. Kailanman, tandaan nyo, hindi maaaring magkamali ang statement ng Diyos, "My grace is sufficient for you." Kaya nga sa akin, yan ang pangungusap ng Panginoong Jesus eh. Despite na duman ako sa napakaraming Christ may buhay, sa lahat ng ating pagkukusan, saan ako lalapit? Tama yung sabi ng Biblia eh, "What can a man do for you?" I am your God, sabi ng Panginoon. Amen. Siya ang higit nating kailangan. Siya lang. Kung darating nga yung time na maintindihan natin yung simple phrase sa may Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Actually, yung word na yun, sufficient na yun eh. Kung talagang naiintindihan natin yung kanyang paghahari sa buhay natin. Kung nakikita natin si God, kung sino talaga siya sa buhay natin, bilang pastol natin. Isipin nyo yung pastol, yung literal na pastol. Kahirap pala ng buhay ng pastol eh. Kasi buong buhay niya, attached siya doon sa kanyang mga, sa kanyang mga alagang tupa. Cut off na yung buhay niya sa society. Nandoon na lang siya sa piling ng mga tupa. Alagaan niya yun. Kasi, madaling ma-wayward yung mga tupa, madali silang magkasakit, madali silang maligaw. Kung wala mag-shepherd sa kanila, ikamamatay ng mga tupa. Kaya lagi nakabantay doon ang shepherd. Siya na yung kanilang tatay, siya na yung kanilang nanay, siya yung nagpapaanak sa kanila, siya yung nurse nila, siya yung doktor nila, siya lahat yung shepherd. Ganyan ang Panginoong Hesus sa atin. Hindi siya nagkukulang. Alam niya exactly sa lahat ng mga pinagdadaanan sa may buhay, sa green pastures man, sa sweet water man, sa valley of death. In the midst of the battle, nandoon ang Panginoong Diyos sa lahat ng journey natin sa may buhay hanggang sa dulo. Kaya nga mapalad ang tao na kasumpong sa paghahari ng Panginoon. Mapalad ang tao na nakita niya ang Diyos, ang kanyang tatay, ang kanyang pastol. At kailanman hindi siya pabayaan. Doon ka lang magkakaroon ng kapahingaan sa iyong kaluluwa, kapatid. Hanggat ang pagtitiwala mo ay sa sarili mong lakas, you have no rest. Alam ng Diyos na kailangan natin ng Sabbath rest. Right from the very beginning, He sanctified it. He blessed it. Kaya nga, ni-restore niya tayo. Hindi lamang yung maligtasan sa ating mga kasalanan, kung hindi maibalik tayo sa kapahingaan ng Diyos, na muli mong makita ang Diyos, muli kang may connect sa Kanya na siya ang higit mong kailangan. Siya ang pastol mo, hindi lang siya hari. He is your shepherd. The great shepherd of our soul. Amen. Kaya ang pinakamahalaga, mga kapatid, maganda that you observe the weekly Sabbath, which is the very basic of all Sabbath, na merong araw na sinet apart ang Panginoong Jesus upang tayo makapag-reflect sa Kanya at magkaroon tayo ng common worship sa Kanya. But the primary objective of Sabbath is entering God's Sabbath rest. Amen. Magpahinga tayo sa Kanya. Subukan nyo, mga kapatid. Subukan nyo magpahinga sa Kanya. Kunyari ikaw may naramdaman ka, grabe naramdaman mo, feeling mo mamatay ka na. Cast your cares upon Him. And He will give you peace. I know what I'm talking about. Alam ko yan, sapagkat dumaan ako sa mga stage na ganun. Nakita ko yun. Magpapahinga ka completely sa Kanya, Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko. Kung gigising man ako, kung hindi na, Lord, thank you sa life na binigay mo sa akin. Thank you, Lord, sa opportunity na makapag-serve ako sa iyo. Thank you sa bawat hininga. Thank you sa pamilyang binigay mo sa akin, sa asawa ko, sa mga anak ko, sa lahat ng taong nakasama ko sa iyong ubasan. Lord, thank you. Nagpasalamat ako sa Kanya. Binigay ko na sa Kanya lahat sa buhay ko. And that's it. Doon ka lang magkakaroon, makakasumpong ng kapayapaan eh. Makapag-rest ka talaga, yung hindi mo na mawawala yung takot mo. Isang magandang tagpo yan sa buhay ng Kristiyano na dapat marating nating lahat eh.
Yes, nakakatulong ang mga gamot. Yes, nakakatulong ang mga doktor, yung mga advice ng mga doktor. Pero si God pa rin, ang higit na nakakaalam ng length of our days. Siya pa rin ang nag-determine kung mabubuhay ka pa o mamamatay ka na. Amen. Kaya nga, ano ang message ng Panginoon sa may mana in the wilderness? The eternal purpose for Sabbath law is to restore man's confidence and trust in the unfailing sufficiency of God's provision, that he may have peace and rest under God's absolute government. Amen. Yan ang nais ng Panginoong Diyos na marating natin. Na makita mo na ang Diyos hindi siya magkukulang. Alam niya yung aking karamdaman, alam niya ang kalagayan ng aking mga anak, alam niya yung aming crisis sa kasalukuyan, alam ng Diyos at titingin ka sa Kanya, hindi doon sa mga tinatawag na adversities of life. Tumingin ka doon sa purpose ng Panginoon. Tumingin ka doon sa pinapagawa ng Diyos sa iyo. Huwag kang tumingin sa mga bagay na kinakatakutan mo sapagkat kakainin ka niyan. Amen. Walang cure sa anxiety except faith in Christ alone. Amen. The Sabbath discontinuity is also a pattern in time, a regular break with time and the world. Upang ipakita ang that our work is not sufficient, we need the supernatural work of God. Only God's providence and mercy can enable us to advance and prevail in time. Nais ng Diyos na mag-take dominion tayo sa mundong ito. Mangyayari lang yun kapag ikaw ay nakatingin sa absolute government of God. Amen. On the Sabbath, we rest from our labors, our efforts to govern or control our own lives. Because we know that God's predestination and providence govern us totally. Amen po ba? Intindihin niyo po yung bawat talata na ating pinag-uusapan. So, the Lord's Day is an affirmation of the Lordship of Christ, of His sovereignty and rule. Kaya nga, si Jesus ang ating Panginoon. Amen? He reigns. He reigns in our midst. Hindi lamang po siya isang t-shirt print na Jesus reigns. Hindi po siya isang banner lang. It is reality. He reigns. At kung siya'y nagahari talaga sa iyong buhay, you rest. Amen. Because He is the Lord of Sabbath. Yan ang goal ng Panginoong Yesus, not only to forgive our sins, but ibalik ka sa kapahingaan na tinatag ng Panginoon. Amen. Kaya nga yung sa Hebrews chapter 4, yung ni-recall about God's Sabbath, na yung conquest pala ng promised land ay picture pala yon ng Sabbath. Yung pagpasok doon. Kaya nga sabi nga sa may Hebrews chapter 4, kung si Joshua daw ay nabigyan sila ng kapahingaan dahil nakapasok na sila sa may promised land. Pero sabi rito, he would not have spoken another day after that there remains a Sabbath rest for the people of God. Ang nais talaga ng Panginoon ay hindi lamang yung mga bagay na temporal. Yung nakamtan mo yung mga ilang mga tagumpay sa buhay, but ang nais ng Panginoon talaga ay makapasok ka talaga doon sa kanyang kapahingaan. Amen. Yung makita mo na talagang si God yung nagsusupply ng lahat ng pangangailangan mo araw-araw, kaya patay nakakilos, kaya patay nakakahinga, kaya patay nakagalaw, kaya patay nakagawa ng maraming bagay sapagkat siya ang nagsusustain nun araw-araw. And then you rest.
Kung ikaw man may karamdaman, kung ikaw man ay merong kaguluhan sa buhay mo, you rest in Him. For the one who has entered this rest has himself also what? Rested from His own works. Nakita niyo mga kapatid, yan ang problema ka sa atin, yung ating pagtitiwala sa makaya nating gawin. At the expense ng trusting in the finished work of God. Therefore, let us be diligent to enter that rest, that no one will fail through following the same example of disobedience. Ano yung disobedience na pinag-uusapan natin? Yung disobedience nila doon sa Old Testament, nakita nyo naman po yun. Di ba? Dahil sa kawalan ng pananalig sa Panginoon, dahil sa pagtitiwala, nakatingin lang sila sa mga literal na bagay, walang pagkain, walang inumin, hanggang doon lang yung nakikita nila. Hindi nila nakikita yung government of God, walang kalakip na pananalig sa kanyang paghahari. They lose sight of God's government. They lose sight of God's providence and God's predestination. Yan ang problema nila. Nakatingin sila sa akala nila ang reality ay yung scarcity sa kalukuyan. Hindi nila nakikita na si God, abundant ang lahat ng bagay. Amen. Amen. Kaya nga, sabi, pagpatuloy sa Hebrews chapter 4, therefore let us fear if while a promise remains of entering His rest. Nakita niyo mga kapatid, yung mga wordings ng Panginoon. Hanggang ngayon sa New Testament, nananatili pa rin yan. Sapagkat iyan ang nais ng Panginoon na tayong lahat ay makapasok sa kapahingaan ng Diyos. Any one of you may seem to have come short of it, for indeed you had had the good news preached to us. Sila rin naman napakinggan din nila yung good news. Anong good news yun? The good news of God's Sabbath glorious rest. That's part of the gospel. Amen. But the word they heard did not profit them because it was not united by faith. Mahalaga rito mga kapatid yung pagtitiwala. Amen. Finally, for we who have believed, enter that rest. Sino da'y makakapasok sa Sabbath rest ng Panginoon? Sino yung mga makakasumpong? Yung magtitiwalang muli, yung muli niyang titingin sa kanyang Diyos na nagahari, the sovereign God who rules over everything. Amen. The God who controls the weather, the God who sustains the whole universe, the God who rules. We who had believed entered that rest, just as He has said, as I swore in my wrath, they shall never enter my rest, although His work were finished from the foundation of the world. For He has said somewhere concerning the seventh day, and God rested on the seventh day from all His works. Nag-rest ang Panginoon. Why? Kasi kumpleto na And that Sabbath rest was restored through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga yung mga festivals, mga kapatid, do not limit ang Sabbath sa weekly Sabbath. Tama na mag-meet tayo ng Sabbath, pero that's only the basic. Pero yung celebration ng lahat ng Sabbath ng Panginoon, iyan yung in-accomplish ni Christ sa may cross. It is a celebration of God's victory. Nagtagumpay na ang Panginoon. Amen. Bagamat bumagsak ang mundong ito, pero nagtagumpay na ang Panginoon. Nakapasok na tayo sa may Feast of Unleavened Bread. Hindi lamang sineselebrate natin yung Passover. We celebrate the Feast of Unleavened Bread, God's victory. Amen. Sineselebrate natin yung pagbaba ng banal na Espiritu sa atin, yung pag-anoint ng Panginoon sa atin. We celebrate the new creation. We celebrate the kingdom of God. Amen. We celebrate yung God allow us to take dominion on this earth for His glory and for His purpose. Amen.
kay ganda. Alam nyo, kung patuloy lang tayo titingin sa ating mga kahinaan, sa ating mga pagkukulang, sa ating masat karamdaman, mapaparalyze ka dyan. Pero pag tumingin ka sa pinapagawa ng Panginoong Diyos, sa kanyang paghahari, sa new creation, sa kanya na hindi nagkukulang kailanman, lalakas ka. At makikita mo ang tagumpay ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin ang Panginoong Hesus at nawa tayong lahat, mga kapatid, ay makapasok sa Sabbath rest ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kahanga-hangang mga gawa. Kahanga-hanga, Panginoong Diyos, ang hindi lamang kami, Panginoon, na ibalik mo sa iyong Sabat, kung hindi yung tagumpay mo, Panginoon, sa buong history. Ang maibalik mo, the whole creation, pabalik sa iyong original purpose, sa ilalim ng iyong paghahari, at maranasan naming lahat ang iyong kapayapaan, ang iyong kapahingaan, at ang kapanatagan, at ang kasapatan sa ilalim ng iyong paghahari. Lord, iyon ang higit namin kailangan sa araw-araw, sapagkat kailanman hindi ka magkukulang at totoo ang lahat ng pangako mo na kailanman ay hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Totoo ang lahat ng iyong testimonyo because that word are words of realities. Father God, we thank you sa iyong encouragement sa amin sa araw na to. Bless your people bountifully, Father God, for your name's sake. Bless us all, and we bless your holy name. In Jesus' name, amen. God bless you all.